Hindi na kayo mag-isip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least, pag ginawa niyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito na si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya pong nakuha niyo sa sasakyan? Di ba, hair strand? Oh, hair strand, coffee. Meron pong saliva dun sa baso po sa pinag-inuman niya. So, Pero pwede po sir, gamitin yun. di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces na hair strands? 3, 4? O di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hair strand doon, di ba? Anyway, gusto ni Sir Dr. po hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makukuha doon sa buhok at DNA na makukuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. Walang problema yan. I understand Pero yun, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yun nga, yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba? Yung poisonous tree doctrine na anything evidence na makukuha mo without the consent of the tao is magiging poisonous yan. Yung fruit of the poisonous tree. Yeah, fruit of the poisonous tree. Pero yan nga, I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin pwedeng gamitin yung sa korte. I know that. Pero at least, mafocus nyo inyong investigation. Pero pag napatunayan base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, pero then doon na kayo magpo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa iba pa. Tama yun. Pero Your Honor, Senator Tulfo, yung mga pulis nito, sigurado ako, without yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakapokus eh. Nakapokus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yung mga investigador ito na Chairman. Base sa asset na isinumbong sa amin, and then kami pinitam sa IDG, may hawak na warrant na nandyan sa bahay, kinikasing po namin. Hindi po pinapasok ng CIDG yung bahay. We wait. Kuminsan umabot kami ng 2 days, kinikasing namin yan. Ngayon, paglabas, sa kadampot. Meron pa isang insidente. Nagpanggap yung CIDG na magdi-deliver. May delivery dito, LBC. Nag-uniforme pa. May delivery para kay ganito, kay Juan. Paglabas ni Juan, ikaw ba si Juan? Tapos may kasamang picture. Ako nga po, sabay posas. Hindi pinasok yung bahay. Yung sinasabi mo kung gano'n, then we have to revisit that law, Mr. Chair, and we have to amend that law. Napapayagan pala. Ang baka sinasabi mo yung while in hot pursuit, siguro. You don't need a search warrant if kung yung suspect ay tumatakbo at nakita mo pumasok sa bahay, yun ang probable cause, pwede ka na mag-break in pursuit of a suspect. Pero kung yung, Mr. Chair, yung base lamang sa sabi-sabi ng asset na sa bahay ni Attorney Bernardo, yung suspect, papasukin na agad, payag ka, papasukin na agad, mag-break in, dala lang warrant of arrest, how would you feel? Anong pinong sa batas na yan? Nabinataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of months. Ang bilis. Siyempre, na-dismiss na. Kaya nga, nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yun sana pinailan mo ng dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Service, honor, and justice. These are the 3 words that can be found in the Philippine National Police seal and badge. Nakatahi sa uniforme at nakaukit sa lahat ng tsapa. 3 salita na sumasalamin sa sinumpaang tungkulin ng isang pulis. Ito ang nagsisilbing paalala sa kapulisan na ang bawat isa sa kanila ay may pananagutan sa bayan. Nakalulungkot na sa tuwing may ilang mga pulis na nakalilimot ng 3 salita na aking nabanggit, ang imahe ng buong institusyon ang nababahiran. Noong araw po kapag may mga batang nawala sa isang pasyalan,
agad silang maghahanap ng pulis dahil ito ang bili ng kanilang mga magulang. Sa paglipas po ng panahon, ang pulis na pinagkakatiwalaan ng ating mga magulang ay naging panakot na sa makukulit na mga bata. Makailang beses na po nating narinig ang mga katagang, sige ka, kukunin ka ng pulis. Masakit po sa damdamin, lalo na po sa katulad ko nagsilbi bilang isang alagad ng batas sa mahigit ng 3 dekada. Sa ating mga kasamahan sa PNP, hindi po ba tayo nahihiya na ganito na ang pagtingin sa atin ng ating mga pinaglilingkuran? Gusto ba nating paniwalaan ng karamihan ang kasabihan na the only good cop is a dead cop? Hindi tayo papayag niyan. I have always been supportive of the PNP, the institution that I was once given the honor and privilege to lead. However, I will never turn a blind eye to their alleged misdemeanors. My dreams and aspirations to fully reform our PNP have never wavered. Perhaps it is true that one rotten apple spoils the barrel. But more than weeding out the single person that corrupts the rest of his peers, it is saving our honest and principled police officers that motivates me. Today, we are here once again to investigate alleged abuses and lapses in judgment by our police. We intend to look for accountability, but at the same time, in looking, we hope to find some silver lining in all of these sad and unfortunate incidents. Excuse me. We might not be able to find some magic bullet or some divine formula to address all issues surrounding our police officers today. However, it is our hope that we will be effective in reminding our police that their lives are no longer wholly theirs. By virtue of their sworn duty, they have also dedicated their lives to service, honor, and justice for the country. Excuse me. At this point, I would like to yield the floor to Senator Tolentino for his opening statement. You have the floor, Your Honor. Tayo po ay naririto ngayon hindi para husgahan, kung hindi para malaman yung mga ilang mga punot dulo na mga insidenteng naging laman din ng balita. I'm particularly interested to know the reasons behind, although we have some anecdotal news reports concerning former public school teacher and beauty queen of halos kapitbahay ko na rin sa Tagaytay sa Tuy, Batangas. Alam natin yung pinagdaanan ng mga magulang niya, as well as the incidents that transpired in Pandi, Bulacan, and Rizal, Rodriguez Rizal, which is also close to my heart because I was the one responsible for making that place a lone congressional district, as well as changing the name again of Rodriguez to Montalban, Rizal. So we perhaps, Your Honor, Mr. Chairman, the end game of this inquiry is not to cast aspersion on the part of the good image of the Philippine National Police, but really to determine whether these are really isolated incidents in terms of the two incidents I mentioned in Pandi and Rodriguez Rizal, and if there is a need to further strengthen through legislation the Internal Affairs Service of the Philippine National Police. Pero dito po sa kaso ng Pamilyon, palagay ko po dapat malaman natin kung ano talaga ang naging bahagi ng kapulisan dito, although natanggal na sa serbisyo si Major De Castro, at ano pa ho ang dapat itulong ng kagawaran ng Justisya ng Department of Justice. Kailangan bang ilipat pa uli? Ilipat na sa central office yung hearing kasi parang ang prosecutor ay gustong ilipat na sa Calabar Zone Regional Prosecution Service. Malalaman natin mamaya, Mr. Chairman, o kailangan ng ilipat dito sa Metro Manila, baka natatakot na itong kapamilya ng ating nawawalang beauty queen. Yun lamang po, Your Honor, and I'm sure that this committee really shed light on the three incidents I mentioned, but just the same, we still believe that the Philippine National Police adheres to the rule of law, and we have a higher standard insofar as human rights abuses are concerned. At sana lumabas po dito doon sa dalawang incidents involving Bulacan and Rizal na isolated lang po ito at wala pong trend dito. Yun lamang po, Mr. Chairman, at maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin makapag ganda umaga po. Thank you, Your Honor. Again, I would like to
andito naman kayo mga pulis, I would like to stress the point that yung iba takot humarap sa committee na ito. Being the chairman of this committee, I can give you the assurance that walang pwedeng maglalapastangan sa inyong constitutional and statutory rights habang yun nandito hinihir sa committee na ito. Being the chairman, siguruhin ko yan na hindi kayo malalapastangan yung inyong karapatan. Yung constitutional rights ay inherent yan sa bawat isa sa atin. So, sabihan nyo yung ibang kasama natin na takot humarap. Huwag kayong mag-atubili. Andito ako as the chairman. Alam naman nyo, hindi kayo dapat, kung wala kayong tinatago, humarap kayo. Pero kung may tinatago kayo, tago na lang kayo ng tago. Magtago na lang kayo. Pero wala man talaga. You cannot hide you cannot evade the long arm of the law. Police tayo eh. Alam natin yan. So, as we proceed with this investigation in aid of legislation, may I request our COMSEC to administer the oath of all our resource persons. Thank you, sir. May we request those who are in the panel at saka yung mga nakaupo po sa likod na invited din po to please stand up. Tayo po tayong lahat and raise your right hand. Lahat na po siguro ng sa Philippine National Police, baka po kasi magkanang other issues. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this investigation? Thank you very much. Please take your seats. Salamat. Let us begin with the presentation of the PNP on the incidents mentioned in the Senate resolution, followed by other invited resource person. So for the first case, the Catherine Camilon case, under proposed resolution number 913. PNP, meron kayong prepared na presentation? For the Camilon case. Sino magpe-present sa inyo? Ikaw. Ikaw ang kuan ngayon. Regional Chief ng 4A. Yes, sir. Bakit nakakalbo ka na ba? Bakit ka naka-skinhead? O style mo lang talaga yan? Taga-Davao, sir. Taga-Davao, sir. Meron pa. Itim-itim pa yung buhok mo. Sinishave mo na. Sige. Go ahead, Jack. I would like to acknowledge the arrival of Senator Raffy Tulfo. Thank you. Thank you, Mr. Your Chair. Honor. You want to deliver your opening statement? Before Colonel Jack Malinaw will present the first case. Yes, You have the floor, Your Honor. Go ahead. Thank you very much, Senator Bato de la Rosa, Mr. Chair. And to our guests and resource persons, thank you for taking time to join us today in today's hearing. I filed the resolution that we're going to take up today because I value the importance of our police force. At alam niyo po na napaka-importante po sa ating mga taong bayan, lalo na sa ating mga maliliit na kababayan ng ating kapulisan. Para po sa mga mahihirap, walang kapangyarihan at walang impluensya, inaasahan po nila na kapag may panganib, may banta sa kanilang seguridad, o kung may krimen, makakatakbo sila sa ating kapulisan. At marami po tayong mga mararangal na miyembro ng PNP na siya namang nasa isip lang ay ang magsilbi sa publiko. Unfortunately, there are still quite a number who ruin this reputation of the PNP. And nakakaawa ang mga matitinong pulis dahil nahalo po sila sa mga scalawags na ito. Itong mga pulis po na ito, ang laman ng balita. Sila po ang sumisikat sa kalokohan. These bad cops ruin the name of the PNP and lower the morale of those who are doing good. Mr. Chair, since the start of 19 Congress, walang tigil na po tayo kakapakinig dito sa committee na ito upang hanapan ng solusyon ang mga lason na nakapasok sa PNP. These police officers who get involved in crimes, how is it possible na nakakalusot sila? These police officers are corrupt, who commit human rights violations, who abuse their authority. There must be something we can do with the application of hiring process of the PNP. Then after that, what training do they go through before they serve as police officers? What continuous training do they get so that they are up to date with our laws? The retention process of review of those already serving in the PNP, who checks if they are still able to do their work, who monitors the records, and the disciplinary procedure. We should be strict with them instead of giving special treatment when they're involved in irregularities. Kasi po, it seems that they are very comfortable in not following the protocols, rules, and laws.
Bakit pa po tayo gawa ng mga batas, ng mga rules dyan sa PNP kung sasabihin lang sa atin parati na siyempre mahirap kasi implement kasi sa operations na yan. We have to make a more professional PNP. Those police officers who are doing good deserve to work with other decent police officers. Let us cleanse the force, let us cleanse the system. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Salamat. So let's proceed with the presentation of Colonel Malinaw pertaining to the first case, Catherine Camilon case. You have the floor. May I proceed, Mr. Chair? Yeah, go ahead. You have the floor. Thank you to the chairman of this committee, Senator Ronald De La Rosa, to the members, Senator Francis Tolentino, sir, Senator Petulpo, ladies and gentlemen, good morning. I'm Police Colonel Jacinto Malinaw, the Regional Chief of the CIDG-4A, and we are tasked in coordination with the Proper A in the conduct of the investigation, the case of missing person, Catherine Camilon. Next, please. Allow me to take you back, sir, to the date, time, and place of occurrence. The incident happened, or he was based on statement given to us. Catherine last left their house at around 6 p.m. of October 12, 2023 in Barangay Rillo Tuwi, Batangas. On board her driven metallic gray Nissan Juke with plate number NEI 2990. Next slide. As to the profile of the missing person, Catherine Manguera Camilon, shown are the personal details of the victim, one of which he was crowned as the grand winner of Binibining Batangas Quarantine in Batangas City in 2020, and at the same time, she was also a freelance writer at Balisong Channel, an online broadcast based in Batangas province. As to the profile of the suspects, Police Major Alan De Castro, who is already dismissed from the service, also a resident of Barangay Tuyon-Tuyon in Tuwi, Batangas, isang locality lang po sila, and he's a former deputy of the Provincial Drug Enforcement Unit of Batangas Police Provincial Office. Next. Another suspect. Sorry, Drug Enforcement Unit. Drug Enforcement Thank Unit. you. Proceed po. Sorry. Yes, sir. The second suspect is Mr. Jeffrey Magpantay, alias Jepoy. He is the known driver, personal driver of Alan Magpantay. Civilian. Yes, sir. Civilian, sir. Next slide. Okay. As to the witnesses, we have invited several witnesses. Firstly, the family members of the family of the Camilon, Mrs. Rosario Camilon, Ching Camilon, his friend, also a former beauty pageant contestant, Miss Vanessa Baracchio, and several witnesses. For our actions taken. May dalawang, sinabi na may dalawang, apat sila lahat, kasi dapat ang suspect, di ba? May dalawang unidentified? Tatlo, sir. Tatlo pa? Tatlo, sir. Tatlo sila, sir. Alan De Castro, Major Jepoy Magpantay, and one unidentified. One unidentified? Yes, sir. Hindi nyo na-identify? Hindi pa, sir. Hindi pa, sir. Hindi pa? Yes, sir. Hindi nyo. Sir, for our actions taken, next slide. On October 27, sir, 2023, the case was turned over to CIDG-4A based on the resolution from the Proper A Regional Committee on Missing and Found Person. So it was signed by the members of the committee to pave way for the conduct of an independent investigation since at that time, the primary person of interest is a member of Proper A in the person of Police Major Alan De Castro. Shown is this resolution of said turnover, sir, to CIDG-4A. Next slide. On October 28, sir, dahan-dahan mo lang muna. On October 28 back. On October 28, sir, we immediately created the special investigation and tracker teams since we are tasked to lead the investigation based on the resolution by the RCMFP Proper A Camilon. On October 28, sir, we immediately coordinated with the family of Camilon, especially from Mrs. Rosario and the sister of the victim, taking of their statements. Please click the October 28. So those are the established facts, sir, of the statement given to us by the Mrs. Camilon and Miss Ching Camilon.
It is established that on October 12, Catherine asked permission from her mother that she will go report to Balisong Channel in Batangas City. Catherine allegedly left the residence driving the SUV, Nissan Juke, with plate number NEI 2990. At around 7:26 of October 12, of same date, Rosario received a text coming from Catherine informing that she was at Centro Mall in Lemery, Batangas. At around 8:30, again, the mother, Ms. Rosario, received a phone call coming from the victim that she was at the Patron gas station in Bawan, Batangas. On October 13, based on their statements, they did not receive any call or text coming from the victim. Ito na po yung nag-alala yung family sila na wala na si Catherine. Next. On October 29, we started our backtracking with the assistance of the Regional Anti-Cybercrime Unit 4A. Please click to October 29. So based on the initial CCTV footages extracted by the Batangas PPO, sir, minarapat namin balikan mismo yung lugar at para ma-extract properly yung CCTV footages coming from the different sources, especially those CCTV placed along the road na dinaanan po ng ating biktima. Back. Okay, on October 31, we also posted, nanawagan po kami through social media, and that of Proper Acer, posting of missing person. We encourage the citizens of Calabarzon to help us for any information that may Mr. Chair, lead us. excuse me. Yeah, go ahead. Gaano pa po kahaba itong presentation nyo? Kasi gigil na ako magtanong eh. Would that take another 10, 15 minutes? Maybe less, sir. Bilisan ko na lang, sir. Sige, go ahead. Yes, sir. So I'll just Diretso ko na lang, Jack, sa kwan. Mr. Chair, ito na po. Alam ko naman yung ginawa nyo at alam ko yung hindi nyo ginawa. Yes, sir. Number one question. Drug Enforcement Unit yung naka-assigned. Siguro ito sa NAPOLCOM, sa hiring process, sa hierarchy ng PNP. So, yung mga naka-assign sa anti-drugs unit, wala ba kayong ginagawang regular na drug test sa mga operatiba ninyo, lifestyle check to make sure na sila ay hindi napasok doon sa binabantayan nila o doon sa kanilang trabaho, hindi na sila mismo ang gumagawa ng kalokohan? Tulad nitong si Major De Castro. So nag-una kayo hubay may ginawang regular drug test dito sa taon to? Sir? Your Honor, based on the records of PRO4A, we are almost 100% complete doon sa drug testing activity na ginagawa namin. Okay, when was the last time you did a drug test to this guy, Major De Castro? On record. If you will allow me, Your Honor, I will submit the record regarding the drug Sir, testing okay. of Prior to Mr. the commission of the crime, when was the last time na he undergo a drug test? Not only Major De Castro, but all the members of his unit. May I request the Chief of the Crime Lab of 4A to please answer the question? Sila po sir ang nagkakandak po sa ng drug test. Sige Yes. Go ahead. Good morning, sir. po. Sir, direct to the point. Sir, the last drug test for Police Major De Castro was January 11 of 2023 from Batangas. January 11, 2023. Yes, sir. And prior to that, That was for the year 2023, sir. so you do this annually Yes, sir. as opposed to dapat quarterly? The 25% po, sir, ng buong strength po, dapat ma-drug test po sila. Then, Kasi Mr. Chair, why I asked that question? Maraming beses na sa aking programa, even the times yung T3, Wanted sa radyo, na kung saan yung mga pulis mismo, meron ko mga video, nag-hit-hit ng shabu. Nababalitaan natin yan. Karamihan yung sa mga drug enforcement. In fact, as high as Colonel, huling-huli sa video, nagsashabu. So dapat, meron tayong hindi lang yearly, dapat quarterly and properly supervised. Baka naman yung ihi na binibigay niya, baka tinitimbrahan, oy, bukas magda-drug test ka natural, hindi magda-drugs ng tao. Kasi alam na, he knows better. Hindi siya magda-drugs. Dapat random. At dapat hindi taga-unit ninyo ang gagawa. Dapat from outside. Independent. And then binabantay niyo pag-ihi niya. Nasusunod ba yung ganung procedure, Colonel? yes, sir. For the information of everyone, meron pong procedures ang forensic group, yung crime laboratory dati, to conduct drug testing annually. So tama, sir, yung sabi ni RD, 100% po ang aming drug testing. As a matter of fact, sir, our regional director
Police Brigadier General Kenneth Lucas also conducted Okay, nandun na po ako, sir, annually. Ang suggestion ko, dapat pag sa Drug Enforcement Unit, quarterly and properly supervised. Can we ask the NAPOLCOM people who are present to make it mandatory at random? Wag po yung... Kasi alam ko naman na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-a-absent. Hindi siya magda-drugs. Two days siya maglilib. After 2 days, clear ng ihi niya. Or kung minsan, gagamitin niya yung ihi ng kanyang kasamahan. Urine, di ba? Urine lang yan. Yung paggamit ng ibang ihi, malabo mangyari yan ngayon dahil yung meron talaga nagbantayan doon sa CR habang umiihi sila. Okay. Binabantayan talaga yun ng And may I suggest, Mr. Chair, kasi yung sa shabu, huwag ka lang gumamit ng ilang araw, burado na yung, clean na yung ihi mo. Why not we use hair follicle test? Can we do that? Kasi pag hair follicle, alam ko, Mr. Chair, buwan months, matitration. Ano bang pinaka-technology na alam nyo sa crime lab na mas mabigat pa kaysa mas accurate kaysa Sir, currently, we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. But we will further look for that. So what's available sa crime lab aside sa anong available test niyo for for a while, drug test? Oh. for a while, sir. May I talk with the chemist? Mga hari-hari nyo sa crime lab dyan. Sir, Yes. hindi nyo narinig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair Sir, follicle test? Sir, Have you heard actually, of it, sir, may I ask my Oh, chemist come here? on. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Yes, sir, we have, sir. Okay. Kaya nga, kung narinig nyo yan, wala ba kayong ganong technology sa PNP na hair follicle ang itetest nyo, especially sa mga operatibo natin na nag-handle ng mga sensitive positions, tulad nitong Drug Enforcement Unit? Sinong taga hire sa'yo sa crime lab na may alam about hair follicle test? Available ba yan na technology sa crime lab natin? No? No, sir, actually. But No. Pero you're aware of that particular technology? yes, sir, I'm just looking for our chemist just to explain how the hair strands are used for drug testing, sir. Okay, sige, We Mr. have, Chair, nahirapan sila. Police Sige. Major Rosales, our chemist. Saan Okay. siya? Pakibilis. Meron kayong ganong technology po? Kung wala, it's about time siguro the PNP should acquire that kind of technology. Sa ngayon, ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pinapadala ata sa abroad kasi we don't have that technology yet. Ang pagkakalam ko po. Pero why don't we acquire that kind of technology? Bigyan natin sa NBI, bigyan natin sa PNP, bigyan natin sa PDEA para makatulong sa ating mga taga-law enforcement, di ba? Sa proseso ng pag-identify ng mga gumagamit ng drugs. Kasi alam ko hair follicle test, it goes back up to 3 or even 6 months. Alam mo yan? I may present Police Major Rosales, our chemist of Forensic Group, sir. RQ4A. Good morning, Your Honor. I'm Police Major Joanne Rosales, forensic chemist presently assigned at Rizal Provincial Forensic Unit in Taytay, Rizal. At present, Your Honor, hindi pa po ginagawa sa PNP Forensic Group ang hair follicle examination, but our good director gusto po niya na masimulan na magawa ang examination ng drug test using hair follicles. In fact po, meron na pong, pino-formulate na po yung procedure na pwede nating sundan para unti-unti pong masimulan na magkaroon ng hair follicle examination. Meron na kayong available technology dyan? Sa ngayon po, procedure po yung inaayos and yung sistema kung paano po siya gagawin. Pero eventually po, meron naman pong mga machine na pwedeng gamitin para po sa test na yun. Okay. So, Mr. Chair, we have that technology. Okay. Are you sure about that? Yes, sir. Very sure. Yes, sir. So, kung meron tayong ganung technology, thank you very much. Dapat pati NBI magkaroon, PDEA. So, that's one way na to determine kung yung ating mga operatiba ay matitino pa rin, especially mga naka-assign sa Drug Enforcement Unit. We should do this. Kung nandito yung PNP, nandito sa yung NAPOLCOM, this should be a requirement. Dapat ito hindi annually, random, and then quarterly. Okay na tayo dyan. Number 2, ito pong, Mr. Chair, itong Major De Castro, para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, nung sasakyan na supposedly
yun yung sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Major De Castro magpa-DNA test kasi meron 3 hair strands ata doon, or several hair strands. And tinurn down niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ewan ko sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon, CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak. Kasi siyempre, hindi mo pwedeng pilitin yung police, yung suspect. Yung kamag-anak, tumanggi rin. Kasi yung kamag-anak, pwedeng idudugtong yun eh. DNA test, ayaw din. Now, dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandoon na yung police, nasa custody ninyo. Tama? Sino ba may custody sa PNP, sa kay Major noon? Sino po may custody sa PNP at that time? Kanina po na, di ba nasa custody yung si Major nakakulong o sa headquarters? Kayo po? Within the campo po, Your Honor. Kaya nga. So sino nga po mismo may custody doon kay Major while he Yung was inside the chief camp? po ng RHS yun namin, Ano Your po? Honor. Chief ng Regional Holding Unit natin. Okay. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Tama nga naman, karapatan niyang tumanggi. Ba't hindi niyo po ginamit yung common sense ninyo? Nandoon naman siya nakahiga, kung saan siya nakahiga. Sana naman isa sa inyo, nilinis yung kama o yung unan, kumuha ng hair strand doon, kinuha yung kanyang suklay, o pagtatapos niyang maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya, sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok niya pag naliligo siya. O sigurado ako pag natutulog siya, diyan sa unan niya, may mga buhok diyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin pwedeng pilitin. Tama nga naman, karapatan niyo po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands. Sabi nyo. And then sabi nyo sa akin, nung interview kayo sa radyo, ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya sa nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niya ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niyang ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. Sir. If I may, Your Honor. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko. Meron siyang paso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court. Will not be admissible in court because I know that, Major General. I know that. Consent, I know that Your for a Honor. fact, of course. Pero at least, it will give you a guide na para kung saan i-focus yung investigation. Hindi na kayo mag-isip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario, ang suspect. At least, pag ginawa niyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga. Huwag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito na si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya pong nakuha niyo sa sasakyan? Di ba hair strand? Oh, hair strand, coffee. Meron pong saliva dun sa baso po na pinag-inuman niya. So, Pero pwede po sir, gamitin yun. di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces na hair strands? 3, 4? O di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hair strand doon, di ba? Senator. Anyway, gusto ni Senator Tulfo hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makukuha doon sa buhok at DNA na makukuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. No problema yan. Yeah, I understand. Pero yung, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba? Yung poisonous tree doctrine na anything evidence na makukuha mo without the consent of the tao is magiging poisonous yan. Yung fruit of the poisonous tree. Yeah, fruit of the poisonous tree. Pero yan nga, I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin
pwedeng gamitin yun sa korte. I know that. Pero at least, mafocus nyo yung inyong investigation. Pag napatunayan base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, pero then doon na kayo magpo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa Yes, iba pa. tama yun. Pero Your Honor, Senator Tulfo, yung mga pulis nito, sigurado ako, without yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakafocus eh. Nakafocus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yan kung mga investigador ito na... Chairman. But yeah, go ahead, Senator, Chairman, Senator with indulgence Tolentino. of, Senator Tulfo and the Honorable Chair, just a point of order. Why don't we allow Colonel Malinaw to complete the narrative? Yung last 2 minutes na fast forward mo. Nasaan ngayon si Catherine Camilon? Nasaan si Major De Castro? Pangatlo, ano ng status ng kaso? Tapusin mo lang yan para for purposes of the records of this committee. Yung tatlo lang yan. Yes, sir. Bilisan na yan. Huwag mo nang step by step lahat Yes, sir. ng kanina. I'll just go And then directly to please provide the committee a copy of your presentation to complete the loop. Yes, sir. Will comply, sir. Please proceed. We'll go directly to the date of the filing of the case, sir. Ano si Catherine ngayon? Huwag mo na yung timeline, huwag na yan. Yes, sir. The November 3 testimony of the two witnesses, sir, that was the last time the body of Catherine was seen being transferred from a Nissan Juke into a red CRV. So hindi na siya nakikita pa hanggang Yes, sir. That was from the testimony of the two Okay. witnesses. Nasaan na si Major De Castro? Major De Castro, sir, was dismissed last January 13, if I'm Dismissed not from the mistaken. service. Yes, sir. So He's at large now, sir. civilian na siya at large. Yes, Anong sir. status na ng kaso? May The na-file case, na sir, kayo? is presently with the Regional State Prosecutor for A, based in San Pablo, after we filed a motion for inhibition for the Batangas Provincial Prosecutor's Office to inhibit from handling the case, sir. It was approved, sir, by the Batangas Prosecutor's Office and transferred to the regional level of the DOJ RSP, sir. Sandali, Senator Tol, bakit kayo nag-request na mag-inhibit yung prosecutor? Yes, sir. Based on our consultation with the family, and because the counsel of Jeffrey Magpantay is a former prosecutor of Batangas Prosecutor's Office, I get the and a point. retired judge, at parating nandun, sir, sa Prosecutor's Thank you. Office. Yes, sir. Thank you, sir. So missing, with the permission of Senator, your chairman, Your Honor, missing si Catherine, Yes, sir. at large si Major De Castro, Yes, sir. pending ang kaso. Yes, sir. Okay, Mr. Chair, with the indulgence of Senator... Yes, go ahead, Senator Tulfo. I'm very familiar of this case, Mr. Chair, kasi lumapit sa akin yung relatives after the incident. Nung missing pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama. Ang ginawa nyo, pre-process nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of months. Ang bilis. Siyempre, ma-dismiss na. Kaya nga, nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yun sana pinailan mo ng dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntiran nyo ma-dismiss para mapakawalan? Your Honor, if I may. Yeah, go ahead. First of all, meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS, and meron pong timeline na sinusundan. So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just followed the procedure. Kagaya ng sabi ko kanina, Okay, nadili pa pero nga po di yung ba hindi pa siya pagka-dismiss guilty? namin sa kanya. Suspect pa lamang siya, di po ba? As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So, why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung kriminal, na siya talaga ay isang suspect? In fact, person of interest pa lamang siya. He's not even a suspect. Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. But yung case na
na-file sa kanya sa RIAS is yung extramarital affairs po niya. Your Honor. Inamin niya po ba na siya yung karelasyon niya itong beauty queen? Sir, nung kausap ko po siya, nag-usap po kami, tinanong ko po siya with regard to the criminal case. Nag-deny po siya. Pero kung nung tinanong ko po yung extramarital affair niya, hindi siya, sir, sumagot. So, immediately, sir, I ordered the RIAS 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So, true to it, sir, may mga ebidensyang nakuha yung RIAS natin. So, yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismiss. I understand that, Mr. Chair. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para sibakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayo makukuha ang ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody. Di po ba? Kasi total, dininay niya di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay kung pinokos niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral, then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po yung na-dismiss. At large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be contacted. Who knows, baka tumakbo na siya ng kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. Di ba? Yung extramarital affairs, later na lang yun. Pwede naman yun it's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin, sir, Di ba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, di ba? Kasi wala na siya PNP. And then off he goes. Tama po yan. Anyway, General Lucas, siguro, ako sariling kong tsuri ito, si Major De Castro, whether or not dinismiss nyo siya administratively, kahit na hindi nyo siya dinismiss, kung ganun siya ka-guilty, mag-at-large talaga yun, sisibat talaga yun. Sisibat talaga yun. Kasi sabihin mo, kahit hindi nyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis, mayroon siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang Chief PNP, yung RD, yung Provincial Director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas ngayon na ginagawa natin. Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong under ang tawag niya, ang term natin dyan, restrictive custody, hindi pa rin siya nakakulong, sa loob lang siya ng barracks, sa loob ng perimeter camp, naglalakad-lakad. Paglalabas siya para bibili ng something, hindi natin siya pwede pigilan dahil hindi natin siya pwede restrict. Dahil yan naman talaga limitasyon natin, kaya natin gumawa ng batas. So kahit na hindi niyo siya dinismiss, kahit active pa siya ngayon, kung alam niyang guilty siya, lalayas talaga yun. Sisibat at sibat yun. Walang hold ang PNP, hindi talaga niya makulong. Yes, pero Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandun pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang imbestigahan o tanungin ng PNP to get more information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong pakialam sa kanya. Kung siya po ay nasa custody pa rin ng PNP, restrictive man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at anytime you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor, if I may. Kung hindi ko po dinismiss si Major De Castro, I will be remiss of my job. I know that, General. Ang sinasabi ko lamang po, dininay niya di ba? Sabi niya, wala akong affairs dyan. Okay, so wala kang illicit affair dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect or parallel investigation gawin nyo. Ang nangyari po kasi, General, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon, na-dismiss na siya. Since dismissed na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, tinanong kayo ni Senator Tolentino, nagtago na. Di ba, sir? Nagtago na siya. Alam niyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Actually, kausapan namin kagabi until O sabi niyo at large? 2 a.m. At large po sa... Technically, sir, he's not in our custody. Okay, so he's not arrested. So alam niyo po So as far as this committee is concerned, hindi pa siya at large. Dahil nagko-communicate pa siya May letter pa siya Your Honors, I humbly apologize for inability to go to your committee, honorable committee's invitation. Yes, signed, Police Major Alan De Castro. Meron pa siyang representing law office, Benitez Law, Ferdinand Benitez. So, kaya pa siya makontak to si lawyer. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, so, andyan pa pala, andyan pa. He was about to join the proceeding. However, he was
prevented by his lawyer. So ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Hindi mo na Thank you po. kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni Senator Tulfo. Tumatik yan ngayon before this hearing ends. Kasi ang pagkakala, Mr. Chair, I will make the motion. thank you. Akala ko kasi, Mr. Chair, nung sinabi niya at large, hindi na makita. Usually kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabing he's at large, the suspect is at large, nowhere can he be found. We don't know his whereabouts. So nandiyan pa pala. Okay, so kung nandiyan pa, very good. Okay? Now, ang tanong ko po, ano po yung ginagawa nyo ngayon sa PNP as far as investigation is concerned para madiin po siya? Kasi very clear na sa atin lahat dito ngayon na siya talaga ang suspect. Siya talaga ang primary suspect. At kasama itong kanyang driver. Sir, on the part of the CIDG, sir, we're still looking for witnesses. We have leads, no, as to possible whereabouts of saan dinala si Catherine. It's just very hard to substantiate into evidence form those information provided to us, because later on, sir, we'll be facing legal battle, and there should be somebody or any evidence for that matter to link De Castro, especially sa yung info gap natin as to the whereabout of the body of Miss Catherine Camilan. Anyway, hindi pa naman murder ang kinaso nyo, di ba? Serious illegal detention. Yes, sir, So it kidnapping. does not require the body of the crime. Yes, sir, yes, Oh, sir. so establish lang ninyo yung serious illegal detention. Okay na. Yes, sir. Actually, sir, in compliance to the Department Order DOJ DC-20, we have a collaboration with the prosecutors before the filing. And that was agreed between CIDG, Proper A, and the DOJ, sir, for the initial filing of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of RPC. Mr. Chair, niyaya niyo ho ba yung driver niya na maging state witness? Did you offer that to the driver? Yes, sir. When he voluntarily surrendered with Balayan PNP, we immediately sent our investigators, CIDG investigators, to the station. Upon advice of the council, where he only provided our investigator as to his personal circumstances. But on matters relating to the case, he refused to answer, Mr. Chair. I know, he refused to answer. Of course, karapatan niya po yun. Ang tanong ko po, in-offer niyo ba sa kanya na, o sige, pag naging state witness ka, wala na kami sasampang kaso sa iyo, o mas magaan yung kaso mo, hindi ka magsaserve ng long term, bumaliktad ka na lang, sabi mo sa amin totoo, protektahan ka namin. Did you offer that? Yes, sir. Ano We po offered him nagtugon the niya? benefit of the witness protection program provided Yes. by the government. What did he say? He declined, He declined. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair, since nandito yung mga kamag-anak, may mga hinaing kasi sila, Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinaing, nung from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung eto na nga, na nakita na yung sasakyan, na may dugo at identified na sa kamag-anak ng blood. Sino pong gusto magsalita? But, excuse me, Senator Tulfo. Before we give the floor to the parents, gusto ko lang malaman ng lahat na yung si Jeep Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya, hindi daw siya makarating dahil wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw at nawala yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil isuhan natin ng subpoena eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam ng kanyang abogado. Hindi siya may masamang pakiramdam. Siya, yung abogado niya may masamang pakiramdam kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta na wala kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, go ahead, Senator Tulfo. Sino pong gusto magsalita? Si Ching Ching na sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko naman hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Nung pong mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, nung gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan po pwede namin siyang hanapin.
hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng 13, October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwi, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas ang aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP after sa NBI, Apo. nasabi niyo po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi pa po October. nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Mhm. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, parang doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Okay. Sinabi po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay, curious lang po ako. Ano ang nangyari sa investigation ng NBI? Good morning po, sir. Ma'am. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom, para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So, ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa korte? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since kayo po lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para doon sa pagkalat na ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Bali, ilang buwan na rin po ang Buwan. nakakaraan. Months na rin po ang nakakaraan. Mr. Di pa rin Chair, po- pwede ba natin patawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Napakabagal Yes, nila. next hearing, Your Honor. Comsec, take note. Globe. Globe ang pinuntahan nyo. Miss Ching Camilon. Bali, nagkuha po kami sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant sa Globe. Nag-issue yung Globe. Nag-issue na po ng search warrant, hindi pa lang po, ayaw pa lang po magbigay ng Globe Yun para nga, po makadagdag po sa Yun nga, Mr. ebidensya. Chair, itong Globe, meron ng search warrant yung korte para doon sa telepono Opo. ni Major. Ayaw pa rin ng Globe mag-comply. Well, kung basehan natin yung previous case na imbestigahan natin dito sa committee, yung killing doon sa Vice Mayor ng Cagayan, suspect natin yung Mayor mismo. Matanda. Nag-file tayo. Ang PRO to, yung crime lab doon, nag-file ng warrant sa korte, warrant to disclose computer data. Ngayon, pumunta yung Globe dito, kasama sa hearing natin, ang sabi ng Globe, ang computer data na ma-release nila, yung hanggang limitado lang daw doon sa yung call data records. Kung anong number tinawagan or tinext. Pero yung content mismo ng text messages, wala daw silang storage doon. Hindi nila may release, wala storage. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Maybe pwede natin patawagin yung DICT, Mr. Chair.
Yes, pwede. Ang DICT. DICT, yeah. Yeah. Kumsek, Department of DICT plus Information Globe. Technology. Ha? So Ma'am Ching, so meron ng court order sa Globe para payagan na hingi yung mga data sa cellphone ni Major. Walang ginawang action ang Globe Wala pa po, sir. ni isa. Wala pa po. Nakita niyo katigasan ng ulo nitong Globe, Mr. Chair? Yes, so far, nagsabi sa iyo ang NBI na wala talaga binigay ang Globe? Wala po. Wala pong, nagsabi po sila na... Na-serve na nila yung warrant Opo. sa Globe? Bali, na-serve, wala pa po silang sinasabi na na-serve na, pero Anyway, meron na pong search warrant. Si Turtulpo, Kumsek, yung NBI na naghawak ng kaso nila, imbitahan natin next hearing. Yung NBI para malaman natin. Yung Globe, Mr. Pati Chair, yung Globe. sana, at saka DICT. DICT. Para magkalamanan. Yes. Kasi yung sinasabi nung last hearing, I remember that, na hanggang doon lang sila sa tawag, back and forth. Yeah. But they cannot retrieve text messages. Text messages, That's bullshit. Wala. We know for a fact na kaya yun, in fact, sa ibang bansa, tulad sa US, sa Europe, na na-retrieve po yung mga text messages. They have files pertaining to that. Yeah. Talagang ayaw lang po talaga nitong Globe. Ang sa kanila kasi, they would like to protect, okay lang yun, protect their subscribers. Data privacy law. Pero kung galing na po sa korte yung dokumento, dapat respetuhin na. Mawawala yung data privacy law because that's a court order. Yes, at saka sinabi naman ng Data Privacy Commission na pwede yan. Pwede release ng Globe kung lahat ng data na may hawak nila, kasama na yung content ng mga messages, pwede na release. Sabi ng Data Privacy Pag Commission. especially pag may court order. Pag may court order. Oh. Ito pala, may court order na, hindi pa rin po uma-action yung Globe. Well, patawag natin yung Globe. Yes, sir. Next hearing. Thank you. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP. Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-imbestiga? Bali, para po sa akin, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinakakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung, hindi ko naman po sila ibinababa kasi tawag po dito. Kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na, ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito. Sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI Opo. pag-imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Opo. Mr. Chair, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP and I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances, in fact, meron pa pong colonel na involved sa crime. Pag pulis kasi, ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa Napolcom, siguro, you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag police, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said. Sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, binibaby-baby nyo. Kaya nga I suggest, dito sa Napolcom, as you, Mr. Chair, being dating Chief PNP, pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging pulis o pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database? Kasama na yan sa ating ginawang DNA forensic law. Kasama yan. Ngayon pa lang. Lahat kasama. Very good. Kasi lahat ng pulis dapat mayroong database ang DNA center ng PNP. So kung yan po ay nangyari pa sana noon, sapol na to. Sapol na. Ngayon lang, wala pa eh. Tumatakbo. Sana yung anong parliamentary status ng batas na yun, Jo? For interpellation na. Tulungan natin na mabilis. I will support, Mr. Chair. Thank you, Your Honor.
Okay, in fact, co-author daw pala ako dyan, Mr. Chair. Co-author ako dyan. Yes. Tulungan kita sa interpellation Yes, thank pertaining you, to that. thank you, thank you. Para yan po yung maging ganap na batas. Now, Ma'am Ching Ching, nagsampa ng kaso ang NBI at nagsampa ng kasong PNP. Opo. PNP, may sarili kayong kasong isinampa. Yes, sir. The kidnapping and serious illegal detention against De Castro. Ang NBI po ata, sir, hindi pa po nagpa-file ng kaso at inihintayan pa nga po ang ano nung Globe, yung pagbibigay nila ng ano bang tawag dito? Ng action po para mas mapaigi pa po yung investigasyon nila sa ngalan po ng ano ng data. Sa PNP, ano na po yung status ng case na ipinal niyo po na serious illegal detention? Sir, we're still Public waiting for the resolution, sir. Kasi the case was elevated to the regional level of the regional state prosecutor after the inhibition of the Batangas prosecutor's officer. Pina-inhibit niyo po yung prosecutor? And what was the reason again, sir, why you requested for inhibition of the prosecutor? Because the counsel of Mr. Magpantay is a former fiscal and retired judge of Batangas province, sir. She frequented the office of the prosecutor's office. So, with consultation with the Camilon family, we decided to file for Batangas prosecutor's office to inhibit and have the case elevated to the regional level of the DOJ, regional state prosecution, sir. And I would abide to what I've been saying. Give credit where credit is due. And you did a good job on that aspect. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Colonel. Magandang ginawa niyo. Good move. Good move. Senator Tulfo, kung i-elevate nyo sa regional level, saan na magagaling ang prosecutor? Regional state prosecutor? Yes, sir. The case is still under PI, sir. Baka waiting- mamaya, mga taga Batangas pa rin yung nasa regional level, ha? Tingnan nyo. Baka mas maganda, elevate na sa National Prosecution Office talaga. Hindi naman, sir. I don't think the RSP, sir, will put the reputation of their office at stake, sir, with this case, sir. Sigurado Okay na na. kayo doon, ha? Yes, sir. Yes, sir. Kasi ang Batangas, part pa rin ng Region 4A, di ba? Yes, sir. Sige, well, Ang ibig sabihin kasi, Colonel, ni Mr. Chair, sana sa Manila na lang para talagang malayong-malayo. Kasi kung Batangas, probinsya pa rin yan, baka meron pa rin siyang influence within that area. Although, sinabi ko na sa iyo, I commend you for doing that dahil at least naipalayo ng konti. Kasi sabi niyo, yung council niya, he frequents that, yung korte na yan. So, inilayo niya lang ng konti. Pero may point nga naman si Mr. Chair, Senator De La Rosa, sana nagpa-inhibit na rin kayo at nag-request ng transfer of venue, sana dun sa malayong-malayo na kung saan totally zero influence na siya. Yung point ni, ano pong sagot niyo doon ulit? We will consider that, sir, no? With consultation from the Camilon family. We don't do action without their nod, sir. Since nandito na lang sila, di-consulta natin. Ma'am, nakikinig kayo kanina pa, Ma'am Rosario. Sinabi nila, nilipat nila sa ibang venues, pero Batangas pa rin yung mag-handle ng case. Sa region pa rin, level, which is Batangas province pa rin. Ngayon, ang suggestion ni Senator Bato de la Rosa, i-transfer sa malayong lugar, labas na Batangas, tulad ng Manila, o Cavite, o Quezon City. Ano po sa inyong palagay? Kasi kailangan konsultahin daw kayo. Sa amin po naman, sir, dahil kami naman po talagang nagtitiwala sa kanila. Kung ano po yung alam din nila na mas makakabuti at makakatulong po sa pagresolba ng kaso, doon po kami, sir. Kung mamarapatin po nila na dalahin doon sa mas malayo para makalayo talaga sa kanila, willing naman ho kami. So, in other words, Ma'am Rosario, okay kayo dun sa suggestion ni Senator Bato na ilabas sa Batangas yung kaso with your permission daw, sabi ni Colonel Malinaw, papayag naman daw sila. Ano pong inyong palagay? Okay lang po, sir. Okay lang po sa amin kung ano po yung mas makakahigit pa na ganda o mas makakatulong para po magkaroon talaga ng linaw. Mas makakatulong nga po, tulad po sinabi ni Senator Bato. Opo. Pag yan po inilipat sa malayong lugar, wala sa Batangas, mas malakas ang laban po natin. Kasi wala na siyang influence. Opo. Totally yung council. Kasi yung council, sabihin na natin, anong lugar po ito sa Batangas? Yung kaso, pinagmulan? Batangas Provincial Prosecutor's Officer. Saan po banda Batangas Batangas City? City, sir. Tapos tinatapos sa province. San Pablo, sir. That is based, ang DOJ Regional State Prosecution, sir, is based in San Pablo City, sir. Kaya nga, Laguna. Batangas Laguna, pa sir. rin. Laguna. Laguna na. Yes, sir. Okay. So sabi mo kasi Batangas Provincial, so Laguna na. Yes, sir. Komportable na po kayo, Ma'am, Laguna. Okay naman po na kung yun po baka naman hindi na yun mapapasok nung ikangay nang galing sa Batangas na nakaka-impluwensya
sa akin, sa amin nga ho, kahit saan, basta saan ho yung mas higit na makakatulong, sir. Doon ho kami. Kahit ho saan kami dalahin, kung saan ho kami, kung alin ho yung mas magkakaroon ng tunay na kalinawan, doon ho kami, sir. Okay. Wala hong problema sa amin. Anyway, Your Honor, Senator Tulfo, komportable naman daw yung sa IDG sa Regional State Prosecutor ng Region 4A. So okay na kayo kung komportable na kayo doon? Yes, sir. Yes, sir. So para mas mabilis. Okay, And then, Mr. Chair, may I request na ipatawag natin si Major De Castro? Yes, Ipasapina natin. Kumsek, issue subpoena. So that's a motion, ha? So I rule the motion in favor of Senator Tulfo that we have to issue subpoena to subjects Senate Major De Castro and magpantay. Dalawa lang sila, no? Nanapailan. Siya kasi magpantay. Issue subpoena. Tumulong rin kayo mag-serve ng subpoena, ha? Sa IDG. Hanapin nyo. I-serve ng subpoena sa kanila. Ibigay nyo. Thank you. Next hearing. Para nandito sila. Meron po ba tayong taga-LTO rito? Okay. Magandang araw po. Yung pong red Honda CR-V na pinaglipatan ng supposed to be katawan ng victim, ano po yung status noon sa LTO registration? Kanino po nakaregister yun? Magandang araw po, Chair, at saka po, Senator. Yung dun po sa CRV, yung ngayon po, kung okay lang po, ipacheck ko lang po kung ano po yung status po. Pero basta po yung plate number, meron po sa amin, makukuha naman po sa system, sir. Ipa-double check ko lang po dahil... And you know the reason why we ask you to be here and you don't have that very basic, simple information, madam? Sir, apologies po for that po because meron po kaming certain unit po in charge po for that. Pero makukuha ko po ngayon po, sir. Pero ma'am, Apo. alam mo naman na ito yung pinag-uusapan natin. Yes, sir. Apo. Sana before you came here, you have that basic information, kanino nakaregister yan, anong status niya ngayon sa LTO. Kasi Mr. Chair, itong Honda CR-V, yung plate number nito, correct me if I'm wrong, nakaregister pa rin doon sa old owner. Hindi po sa bago na owner. Kasi nung i-trace ng PNP, am I right PNP? Nung matrack daw nyo, yung plate number ng CR-V, pinuntahan nyo po kung sino na kanino nakaregister yan. Ang sinabi ng tao na matagal na po na yung binenta. Tama Yes, po sir. ba? Yes, sir. 2003, if I'm not mistaken, sir. 2003. Dito ngayon pumalpak ang LTO. Every year from 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 2023, nag-register itong new owner. Don't tell me, hindi nyo hinihingian ng proper documentation. Yung nag-register, deed of sale, o kung yun ay inabenta. Kasi, Mr. Chair, this is a regular occurrence na habulin ng PNP yung plate number, pupunta na doon sa lugar. In fact, mag-i ako sa Wanted sa radyo na taxi na naiwan yung kanyang gamit o gumawa ng kabalastugan, nakuha yung plate number, habulin sa PNP, sabihin ng PNP, sabihin nung may-ari, nung nakaregister sa LTO, binenta ko na yan eh. 8 years ago, 5 years ago. Hindi na akin yan. So, ibig sabihin, hindi updated ang record ng LTO. LTO, you answer. Okay pa. Sir, under our ano po kasi regulation, meron po sa operations namin, may unit po kami na nagre-register po doon. So ina-evaluate po, basta po yung may mga documents lang po silang titignan. So ngayon po sir, i-check ko lang po yung sa mismong CRV po. Yung sa plate number po niya kasi dito, yung sa juke pa po. Ipa-check ko lang po ngayon sir. Apologies po. Okay. Sige, kung meron, pabilisan natin. Anyway, computerized naman lahat yan eh. Padala ka agad ngayon. And then, Mr. Chair, itong gusto kong mangyari kayo dyan sa LTO. Every time na mag-register ang isang taong may-ari ng sasakyan, you have to ask for identification. Kasi dyan sa LTO, kahit na sinong tao may hawak na registration form, maski na sino pa siya, basta may pambayad lang, pinoprocess nyo agad. Dapat, hindi nyo pinoprocess, hinahanapan nyo ng ID para to make sure siya yung nag-register ng kanyang sasakyan. Tama? Hindi yung kahit na yung picture, pinapayagan nyo. Dito kasi pumapasok yung picture, Mr. Chair. Dapat, yung mismo may-ari ng sasakyan, siya mag-register at meron siyang dala-dalang ID to prove na siya nga yung may-ari pa rin. In this case, dito sa kaso na pinag-usapan natin ngayon, kung ginawa nyo lang sana ganong klaseng proseso, updated sana. With due respect, Senator Tulfo, NP, yung sinabi nung may-ari nung sasakyan na matagal ko nang bininta yan many years ago, kung hindi kayo humingi ng proof na bininta talaga niya, kung deed of sale, kanino niya bininta? Kung may deed of sale, mapalab. Na sa kanya pa rin pala yung sakyan na yan, dinaya lang siya. Sir, after establishing the
last registered owner, the red CRV, and we have identified the last registered owner na taga Las Piñas. Pinuntahan po natin ang investigador, and I will correct my previous statement, sir. Nabenta niya po ito after posting sa Facebook last 2013, and he gave his voluntary statement na hindi niya lang mapakita yung deed of sale, open deed of sale na nang maibenta niya ang CRV. And at the same time, sir, dugtungan ko na rin, he volunteered himself to be examined by our chemist, sir, for the extraction of DNA. Kasi meron ng, as we have mentioned, sir, meron 3 male strands, hair strands ng lalaki nakuha doon. And it turned out negative during the conduct of examination by the forensic. So very cooperative po siya. Yes, sir. Very cooperative. Yes, sir. Ito nga, Mr. Chair, hindi lang sa kasong ito. Maraming beses na, Mr. Chair, na yung sasakyan, years and years ago pa, na ibenta, at may bago na may-ari, pagdating sa investigation ng PNP, malaman-laman na yan nga matagal na benta at hindi na matukoy kung sino yung present owner. Ito sinasabi ko sa LTO. Dapat LTO attorney Usita, make it a requirement from now on, right this very moment, even while we speak, kung nakikinig man taga-LTO, lahat na mag-register ng mga sasakyan, kailangan sila mismo ang pumunta doon, yung mismo may-ari at dala-dala yung ID nila to make sure na sila ngayon. Kasi gano'n naman nangyari sa ibang bansa eh. You cannot ask anybody to register your car for you. You have to do it yourself. Ano ba, sa DMV, sa California, you have to go there by yourself. Pipila ka, papakita ka ng ID na ikaw talaga may-ari noon. Dito kasi, kahit na siguro si Muning, pusa, kagat-kagat yung registration form, papayagan niya basta't may pambayad. Ginagawang katatawanan, pero ganun na nangyari yung sistema. Can we stop that? Na practice na kahit na sino pwede mag-register? Kasi ito, 2013 pa. Updated ba yung kanyang registration? Expired? Let me check first, sir. Sir, it was last registered 2015, Your Honor. Expired. Sa Batangas LTO po. So dapat noong 2014, din yun. O dapat, nandun yung bagong owner. Di ba? So at least merong 1 year na dapat nagpresenta yung bagong owner. So ang point ko rito, from now on LTO, make it a point, lahat na mag-register ng mga sasakyan, it has to be the owner. Huwag na yung mga fixer. Kasi sa Mr. Chair, pwede ka mag-utos eh. Fixer, halika rito. Ito, 3,000, i-register mo itong sasakyan ko. Nang sa gayon, maiwasan natin ganitong klase mga sitwasyon. Is that right? Tapos yes, siyempre po, yung owner magpapakita ng mga identification to prove na, yes, I'm that owner of the car. Diba? At ito'y binenta sa akin, pakita ng deed of sale, etc. At meron tayo rin ganong klase mga sa customs, patay kayo. Yung Bugatti, Mr. Chair, sabit ang LTO rito. Pero that's a different case. Diba? For now, Mr. Chair, yun na muna siguro. And if you don't mind, with your indulgence, maybe we can proceed to the next case. Yes, we're going to proceed. But before that, hindi nyo kaya na-inquest yung suspect? Regular filing lang ginawa nyo? Regular filing na, sir. Ilang days pala nag-transpire na bago? More than a month, sir. More than a month na? We filed the case on November 13. Nawala siya, sir, October 12. So regular filing na? Yes, sir. Okay, so for now, we are going to suspend the hearing about this case pending the appearance of the 2 main suspects in the next hearing. And meron tayong, may sinabi kayo dito, on November 13, Police Major Alan De Castro along with his driver and bodyguard, Jeffrey Arjula Magpantay, and 2 unidentified men were charged with kidnapping and illegal detention at Batangas Provincial Prosecutor's Office. So meron 2, may dadalawa pa pala? Yes, sir. Yes, sir. Aside from the Castro and Magpantay, meron pong dalawang Dalawa? unidentified. Yes, sir. Jando? Yes, sir. O kasi sabi mo kayo na 3 lang sila eh. So 4 pala sila lahat. Corrected, sir. Okay. Thank you. So from here, we'd like to thank you, Ma'am Rosario Camilon, Ching Camilon, and Salamat po. Father Elmer Camilon. Next hearing, imbitahan pa rin namin kayo ha. Opo, sir. Pag maimbitahan, masampinan namin yung mga suspect. Opo, sir. Ha? Salamat po. Thank you. We proceed to the next case, Senate Resolution number 767. This is the Rodelio Vicente case. Rodelio Vicente case sa PNP. Sino may hawak nito? Rodelio Vicente case. Bulacan. Sige, umupo ka dito para ikaw mag-present? May presentation ka? Okay, sige.
Palit mo na ka ni Belmonte. Batangas, Bulacan. Substitution. Palitan yung pangalan. Tumsek, palitan yung pangalan. Are you ready to give your presentation? Okay, you have the floor. Go ahead, Colonel Arnido, Bulacan, Provincial Director. To the Chairman, Sir, Senator Ronald De La Rosa, and the member, Senator Rapi Tulfo. Sa lahat po, magandang umaga. I am Police Colonel Rayleigh Arnedo, the Provincial Director of Bulacan. So I'm here to brief you on the case of the Rodelio Vicente, sir. Please proceed. Sir, nag-umpisa ito doon sa warrant. Please kindly click the facts of the case. Ito yun, sir, yung umpisa ng ng case. The Pandi Police Station, may warrant, sir, na na-receive multiple warrant for a certain Conke. Then Ano pong pangalan nung nakalagay sa warrant? Elmar Conke, sir. Ano po? Elmar Conke. Onke. Yes, sir. The subject of the warrant of arrest, sir. Onke, okay. Yes, sir. Then accordingly, may information that that subject of the warrant ay nakatira, nandun sa bahay ng Vicente family. So, as yung warrant server... So, sir, ano pangalan po ulit ng yung subject nyo? Elmar Conke. Elmar Conke. Your Honor. Conke, okay. Ano Then to, yung- arrest warrant po, hindi to search warrant. Am I right? Arrest warrant. Arrest warrant. So, ngayon, hawak yung warrant for Elmer Conke. May nagsabi sa inyo na asset ninyo or nakapagsabi sa inyo na si Elmer Conke ay nasa bahay ni Rodelio Vicente, sir. Rodelio Vicente. Okay, proceed, sir. Then, yun, sir, pumunta sila doon to validate the information at doon na, sir, nagkaroon na ng To validate. commotion. So, when you say to validate, paki-define po yung to validate. Validate, sir, confirm yung presence of the subject of the warrant. Okay. Doon, And sir. how did you do the violation? The validation? Siguro, sir, yung chief intel natin pumunta doon sa, sir, sa area at accordingly nakamotor sila. Then sabi nila about to us a certain personnel No, sir, person. huwag na tayo mapasikot-sikot. Ako na lang, I'll fill in the Yes, blanks. sir, yes, sir. Pinasok yung bahay to validate. May video ako, sir. Huwag kayo magsinungaling. You're under oath, right? Under oath po ito. Pwede kita pakulong sa baba pag sinungaling ka. I have the video. Yeah. Pinasok yung bahay. You're under According oath, to the you're under oath, Colonel. sir, kung titignan kasi natin yung bahay, sir, nasa gilid eh. Kaya nga po, Sige, pero merong mga video na nakapasok at may mga witnesses na to confirm na pinasok. Ito yung bonnet gang, remember? Yes, Your Honor. Nakabonet sila, di ba? Yes, Your Honor. So, I'll fill in the blanks. Pinasok. Yun yung sabi ng mga witnesses. Yun yung nakita sa video, pumasok sa loob. Yes, Your Honor. Okay, very good. Buti na lang kasi kung hindi, muntik-muntik ka na makulong sa baba, Colonel. Promise. Okay. So pinasok. Pagdating po sa loob ng bahay, again, yung hawak niyo po, warrant of arrest for Elmer Conke. At wala kayong kasamang hawak na search warrant. Wala, Your Honor. Okay. Despite that, pumasok kayo sa loob ng bahay, nakabonet yung mga kasama mo. What happened then nung nasa loob kayo ng bahay? Siguro, Your Honor, tanungin natin yung kasi sila yung nandun sa area, yung personnel. Sino yan? Pandi Police Station? Pandi Police Station. Your Honor. Sa saan sila? Kasama sila, sir. Halika kayo dito. Para mupo kayo dyan. No? Nandito, sir, si Lieutenant Bernardo, the Chief Intel ng Pandi, na yun yung Sige. nasugatan doon sa Upo kayo. Lieutenant commotion. Bernardo. Sige, upo ka dyan. Sino pa kasama mo? Operasyon na yun. Warrant officer, dito. Upo ka. Patulungan yung PD nyo sumagot sa mga tanong dahil the PD is only relying on your report. So kayo ang nasa ground. So kayo ngayon ang sumagot kung anong nangyari doon. So, Yes, kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor,
Actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila. No, just answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita na kasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair. Yung biktima, ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe, nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore. Kahit na nasa korte to, kasi recorded yan eh. Kaya rin kayo nakabonet, kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po, Andito ang hepe? Andito ang hepe? Oh. Sir, Upo ka. kasama dito, sir, yung honor. Upo ka dito. Ito masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente, at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw. Or dahil, ano tawag nun, yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya, sino yung anak niya? Si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Son of a bitch. For what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po namin sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po, sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo ang busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, dapat hindi nyo pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang i-purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz, baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Yung, So, Your Honor, kasi alam na alam ko itong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Tinanong ko po kung doon po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw kayo Hindi ko nga binibit? po alam kung bakit. Ha? So, nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Kailang araw ka sa kulungan? 1 linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Por anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman direct assault? Kaya Mr. Che, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo?
Si Yung Bernardo kalbo. po. Ay, yung ano, walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kwan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha. This is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is, hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that, incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. Hindi ka naman ididiin dito. So, sagutin mo lang kung anong... Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yung po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Pinapit na naman ang basihan mo sa pinapit. Yung, mamaya na yan. Tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, estasyon? Your Honor. Oh, so doon ka daw sa site na... Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. May CCTV kayo? Opo. Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? Hindi po, siya lang po. Siya lang? Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Kung mapakita natin CCTV na hindi ka sa site. CCTV. Tingnan mo natin. Pakita sa CCTV. I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Sa TV po. Cellphone. Mr. Julius, ayan. Meron ka? Pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, wala na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siya makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I roll on your motion, I would like to Yes, Mr. Chair. watch the video. Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tapos nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong site po. Okay, so Tingnan natin yung video. Kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila nakita nila yung may information sila nandun yung subject ng warrant. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. While we're checking. Chair, habang nilitib yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Rodelio Vicente yung pangyayari para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwedeng pakikwento, Sir Vicente, yung pangyayari. Yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may nadidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, habang nagluluto yung anak ko, habang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro, hindi siya makapasok dahil akala niya, kortina lang, yung pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po doon sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may sigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, "Hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka? Baka ako." Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Sabi ko, "Sir, bakit, sir?" Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nung pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakaganon po sila ng ano.
Yes, sir. Nakasaklop po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harangan, ng emosyon. Hinarang mo? Hindi po, kinakausap po sa labas. Wala pong, sila yung nangaharas talaga. Pero Gusto yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh. Hindi nyo kilala? Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob? Opo. Kami lang po nung nandoon, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Tsaka yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay nga namin, hindi ko kilala yun eh. Tapos po, So, ilan sila? Dalawa lang siya? Sila po, bali, 3 po sila, tsaka 2 informer. Yung informer sa civilian? Opo. Kilala mo yun? Hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komisyon. Opo, nagkaroon una ng komisyon na dahil... Sino pong nauna na naging physical? Sila po, kasi gusto nilang pumasok uli sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh. Pumasok na sila? Opo, kausap niya na po yung... Kalalabas lang nila, gusto pumasok ulit? Opo. Bakit gusto pumasok ulit? Galing na sila sa loob? Pinatakbo ko raw po yung yung hinahanap nila. Wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang niyo po, anong ginawa? Inano niya po ako, tinutulak niya po ako hanggang sa nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinadapa na ginano niya ako eh. Ginaganan kanya po? Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko tsaka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang niyo? Tapos pinaguntog ko kami. Pinaguntog? Naguntog kami yan eh. Yung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo? Ganun kami. Tapos nanampal pa ng anak kong tomboy. Pagkatapos po? Talagang sinaktan kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng doon naman ako pinusasan. Saan kasalanan daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa inyo na Miranda rights na may karapatan? Wala po, wala. Doon na lang po sa munisipyo na lang po. Basta't pinusasan ka, walang Opo, sabi-sabi? Wala. Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Hindi sinabi sa inyo kung bakit wala pa po sila sinasabi. Basta sabi nila, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Direct asol nga daw po eh, na paglaban sa kanila eh. Tinadyakan ko raw po sila eh. Tinadyakan mo? Tingnan nyo naman yung katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila o... At saka lalaban kami. Kasama po si Corporal Joel Dicen? Opo, sila 3 po. At saka si Bernardo. So ito dalawang malalaking katawan? Opo. Bali 3 po sila. Ganon din, puro malaking katawan. So tapos kinasuhan ka ng direct assault? Direct assault. Okay. Ilang araw po kayo nakulong? 1 linggo rin po, mahigit. Mga 1 linggo isang araw. Nagpiyansa kayo? If I remember, Mr. Chair, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiyansa sila, gumasto sila. So yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Mr. Rodelio, so pakikwento na po. So habang nakakulong, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa... Saan yung anak? Naganan pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir. Nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinalaw ng iyong anak? Hindi po, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok eh. Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information dito lang po sa gilid. So pinuntahan ka ng anak mo? Opo. Pagkapasok po ng anak ko, binuhat po nila eh. 4 po yata silang bumuhat o 3. Sino-sino pinagbuhat sa'yo? Yung anak ko po binuhat nila eh. Sila yung bumuhat eh. So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay ninyo? Hindi po. So pumunta yung anak mo doon para... Tinanong ako kung saan ako dinala. So, nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo? Opo, hindi. Sa bench? Hindi po, pagpasok pa lang po kasi nila ng anak ko, binuhat na nila eh. Binanatan nila doon sa loob, may CCTV ko doon, obligado. Binanatan nila? Binanatan nila yung anak ko. Tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Napakasakit nung babanatan mo yung anak ko, 3 kayo. So may CCTV sila? Tsak po yun, meron. Dahil ano po yun, pero pag station po yun. i-request natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako sira natin yung CCTV. O hindi gumagana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung, ikaw, Julius, binitbit ka at binanatan ka raw? Opo. Ano ibig sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga itong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay
kinulong ka. Opo, nagantay pa po kami nun dun na matagal. Okay. Nasaan yung video dyan na inaresto ka po? Okay. Yan po yung video, yung pagpasok. Okay, thanks. Nakarating na yun eh. Ay, Malboro na yun. Ilan? Okay, ang haba naman. Okay lang yan. Ano ba? Ayun na. Ayun na, Mr. Chair. Nakabonet 3. Di ba sa labas ba? Yung binaril? Di ba yung CCTV rin? Pero mga naka-uniform yun. Ayun, nakabonet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka-chinelas. Habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nag-bonnet? Ba't di ka nag-uniform? Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit naka-bonnet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories? Plus, fact po na yung lugar po na yan, sir, ay I've been compound commander there for almost 2 years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Nakikilala po ako ng mga tao. So we have to devise. Pero ganun pa man po. Pero bakit kailangan mo? Napakilala po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, hindi mo kami nakapasok dyan. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige, kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam for your protection and for the protection of those people na you're subject na you're supposed to be serving the warrant to. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalian ka talagang magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police, operative. With that, para kang akit bahay, para kang hold-upper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Bato yan. Baka naratat ka na. Your Honor, sinikap ko po na magpakilala at inilabas ko pa po yung ID. No, bakit ka nag-wear ng bonnet? Part po ng accessory namin yun sa pag-ride po ng motor at kaya po nang nasabi ko, we have to devise at least na hindi po ako agad ma-burnout. Andyan na tayo dyan. Okay, ako, pero pangkahin kita. Ikaw being member of the intelligence unit ng inyong istasyon, you're authorized naman to wear civilian, di ba? Pag intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo alanganin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakabunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aresto ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na police kami. This is a legitimate operation. Hindi yung kayo-kayo lang nakabuhi para kayo matulisan doon. Your Honor. Matagal ako sa intelligence unit. Ginagawa namin yan, nagbubunit kami para hindi masunog ang mukha, hindi makilala, nakasibilyan. Pero pag effect ng arrest, andyan na yung uniform personnel para makita na police talaga ito, police operation. Ba, may kasama kayo na uniforme? Wala. Yes, sir. Actually, sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible site ng pag-aarestuan. Nandoon na sila? Yes, sir. Sumama? Yes, sir. Wala man ako nakita sa CCTV? Few blocks away po dyan. Actually, kalsada. Few blocks away? So pag effect nyo ng arrest, hindi sila pumunta? Hindi na po nagkaroon kasi po ilang minuto lang po yung nangyari na nagkaroon na po ng commotion. Mr. Chair, few blocks away is the police station. Ibig sabihin, nandun sa police station. Kaya nga. No, sir. Dyan po sa mismong residence 3. Sir, anong difference ng warrant of arrest sa search warrant? Define the difference. Sir, yung search warrant is yung person ang target po. Unlike po sa search warrant is ang subject po is yung mga bagay. Sir. Mga bagay. So, di ba, para ikaw ay makapag-serve ng warrant of arrest sa isang tao na nasa loob ng bahay, kailangan mo din ng search warrant. Yes or no? No, sir. Actually, pwede po namin i-serve yung warrant of arrest. Ano man po ang location No, at nasaan man po siya, sir. Sandali. Nasaan dito yung Napolcom? Napolcom, makinig kayo, sir. Sabi, pinadefine ko sa kanya ang difference ng search warrant sa warrant. Sabi niya, yung warrant is for a subject, a person. Yung search for a thing. Okay ako doon. Now, sabi ko, pag ikaw ay mag-serve ng warrant sa isang tao na nasa loob ng bahay, dapat ba kailangan mo ng search warrant? Sabi niya, no. Napolcom, ano po opinion nyo? Your Honor, maraming po salamat. Kung hindi naman po magse-search sa loob ng bahay at
hahanapin lang yung taong kinakaukulan na nakalagay naman doon sa warrant of arrest, hindi na po. At Hindi na po kailangan ng search warrant? hindi na po kailangan pansamantala na wala naman pong hanapin sa loob. Yung warrant of arrest lang po ng taong kinakaukulan. So ibig sabihin, anybody can enter the house of anybody kung sa tingin nila nandoon yung kanilang target. That is very dangerous, Attorney Bernardo. So ibig sabihin, lahat ng pulis natin, basta't meron siyang hawak na warrant of arrest, pwede niya pasukin kahit na kaninong bahay, kahit na bahay mo. Kasi tulad ng sinabi nito, meron kami information na itong subject namin ay sa bahay ni Attorney Bernardo, pwede ka nang pasukin. Without the probable cause. Yung sinasabi mo, kung meron kang probable cause, kung nakita ng dalawang mata mo, o kung nakita mo dyan sa bintana na nagpapaypay, nakabukas ang bintana, then there's the probable cause. Pero kung wala ka nakita, base lamang sa chismis na sabi ng asset, nandyan yung subject, kailan mo ng search warrant naman siguro, Attorney, sir? If I may quote, Your Honor, please. Yes, sir. Narito po sa Section 11 ng Rule 113. Right of officer to break into building or enclosure. An officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant, as provided in Section 5, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be, if he is refused admittance thereto, after announcing his authority and purpose. Your Honor, gusto ko lang pong i-qualify, hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat hindi po sana ganun. Dapat nagpresenta muna sila, nagsama, gaya po ng sabi po ni Ginoong Chairman, dapat dala-dala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pag-serve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Granting for the sake of argument, kung wala ho body-worn camera, meron silang alternative na barangay reporting. chairman, barangay tanod, pwede siguro. Kasama po dapat yun na meron ding sanang elected officer na barangay tanod. Hindi kami sumasang-ayon sa proseso nila, Your Honor. Okay, let me tell you this, Attorney Bernardo, and magkamag-anak kayo? Hindi po kami, ngayon ko lang sila nakita, Your Honor. Medyo malungkot nga lang. Okay. Once upon a time, I had this program, Philippine